hindi ko alam bala kung maging triple breaking news ito nga balita ko sa inyo o report na breaking news ne. Abay balaan yung mga inday. Bilat bala ni Lisa nagkalat sa social media. Ano naman kalokohan niya? Ay, grabe na. Di lahat na lang na mga mapuntahan kung may click ko mga kilala ko balang mga vlogger. Abaw, ang topic, yung bilat ni Lisa. Tapos, tingnan ko, titigan ko bala yung ginpakita ni Maharlika. Abaw, murag bilat baka nga parang may kulay ginlatigon na talong. Okay, Ginoo ko, ano ba yun, day? Ay, naku, Diyos mio. Nakakahiya ka, Inday Lisa. Bakit mo pinayagan? Bala nga, magkalat sa social media. Ang bilat mo! Ano balang tinira mo? Bakit, hindi mo na malayan? Nagkalat na. Ay, abaw. Pagkabigaon ngayawa niya. Ay, okay. Okay po. Para hindi niyo po ako masabihang fake news, ay, sige. Malalaman niyo po rito, yung mga isa pala or dalawa pala sa puting ahas ni Maharlika, aba, ay malapit po dyan sa mga Marcos, lalo na kay Amy. Maniniwala po ba kayo na isa pala si Amy Marcos ang nag-utos kay Daryl Yap na isend kay Maharlika yung picture ng bilat ni Lisa? Ayan, at ako natin yan. Para mayroon tayong sabihan, hindi ko na po ipapakita. Siyempre, kilalang-kilala nyo naman po yung boses ni Maharlika. Ano po? Kaya ko po hindi ipapakita. Ayan o. Ayan. Kasi nga po, baka iba sa inyo ay kumakain sa oras na ito. Naku, masusuka kayo. Sa totoo lang. Kaya mas minarapat ko lang pong iparinig na lang po sa inyo. At ito at ilalagyan na natin ng mikropono. Para sa ganun ay madinig ninyo ng walang labis, walang kulang. Ayan. So, sabi ko nga po, hindi ko kayang sikmurain eh. Matibay na sana sikmura ako. Kaya lang, dito po sa pagkakataong ito, kita ko po kasi talaga yung bilat. Na talagang pong yung, alam niyo po ba yung talong? Yung kulay ng talong, ganun na nga yung kulay ng talong, tapos yung pang nilatigo, ganun po, bugbog na bugbog po yung kulay. Kadiri talaga. Tapos, nagawa pang ipakita. Itong parang, kung i-imaginin ko, parang inuuod na bilat. Anyway, at ito, iparinig ko na po sa inyo. Grabe. Kaya sabi ko, true ba yan? Kadiri. Ayan, Lisa, pati kahas ko, si Amy. Tsaka si Daryl, yung pet-pet mo daw yan. Yan. O, pinapakita ko dito. Sige nga. Isa pa. Okay, wait. Gusto niyo akong sirain, ha? Hindi kayo magwawagi. Hanap pa tayo. No message. O, di Satanas, gusto ko naman kung sino ang nag-send sa akin ng iyong bilat na nakalabas. Si Daryl yan. Lisa, ikaw yan, no? Galing kay Daryl yan. Yung bilat ni Lisa. Siya po ni Kahas. Kaya sabi ko, true ba yan? Kadiri. Ayan, Lisa, pati Kahas ko, si Amy. Tsaka si Daryl, yung pet
Yan po. Maging ako po, hindi ko po kayang tingnan. Nakakadiri talaga. Wala eh. Wala kayong magagawa dahil ginalit ninyo si Maharlika. Di lumabas ngayon yung mga hindi dapat lumabas. Ha? At ito pa, ang matindi. Sa vlog naman ni GM Morales ay grabe, mas grabe. Dahil ito pala talaga ay nagpapatira dyan sa mga gwardya. Yak. Kaya pala yung kulay ng bilat ito din sa picture parang parang nilatigo na talong. Ayan, grabe. So, natatandaan niyo po ba dyan yung isa sa gwardya dyan or bodyguard or PSG? Hindi po ba ay nagpakamatay? Kasi daw po talaga yan noon, ha? Balitang-balita naman po yan. Kasi nahuli daw po yata na may katsuktsakan itong si Madam. So yung nakahuli ay parang pinalabas, nagpakamatay pero parang chinugi lang talaga. At grabe. Ito po. Kaya po triple breaking news itong ating ibabalita ngayon. Ayoko po sana ibalita, kaya lang kailangan niyo pong malaman. Dahil hindi naman po ordinaryo ito na tao. Sana kung ordinaryo ito, pakialam natin. Ay kaso po, ginagamit ang pera natin dito. Sigurado na po ako dyan. So, sinuhula niya. Kagaya lang po kay Dilima. Oh. Di ba si Dilima? Lumabas naman po yan sa investigasyon na pinatayuan niya ng bahay si Dayan. Di ba? Sa Sambales ba yun? Pangasinan. Pinatayuan po. Nandiyan naman po yan sa social media. Hindi lang yan, marami pang mga binigay. Pinag-aral pa lahat yung mga anak ni Dayang. So, ganun po. Ibig sabihin, maliwanag na maliwanag po na pira po ang ginagamit nitong mga ito. Para lang makuha nila yung gusto nila. Maging masaya lang sila. Maging maligaya lang sila na dudok-dukin yung kanilang mga bilat. Ay ang gamit nila ay pira ng taong bayan. Ganon din po yung gobernador ng Cebu. Di po ba? 3 yung buwilit na nagbabarbecue sa kanya. So, binilhan na rin bahay, binilhan ng motorsiklo, binilhan pa ng kotse. So, saan ang galing ang pira? Pira po natin yan. Maliwanag po yan. Ngayon, ito naman, siyempre, malalaki ang binibigay nito. Sigurado po ako dyan. Para lang matusok-tusok ang bilat nitong gagang ito. Ha? Pakinggan nyo rin po. Grabe. Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa bansa natin? Puro lang mga immoral yung mga tao. Grabe. Ayan, oh. Kung tayo ay magpa-plug ng ganitong klase ng issue, siyempre, kinakailangan meron tayong mga pinaghuhugutan. Meron tayong pinaghuhulan. Saan ba galing? Itong mga issue na may kaugnayan doon sa pagmimikaniko Yan. ng bantay sa lakay sa tibay ng kanyang ahon. Grabe. At alam ko na marami sa ating mga taga-subaybay ngayon ang talagang mga nakatutok at inaantay kung sino yung puting ahas, kung yung bang puting ahas na nagbigay ay kapareho pa rin ba doon sa binanggit ni Maharlika. Kung yung bang nagbigay ng impormasyon na may kaugnayan doon sa issue ng bantay sa lakay sa kibay ni Madam o ni Ma'am ay kapareho ba? Siyempre, ito yung mga umiikot ngayon na katanungan. Dahil nga, siyempre, yung mga nauna ay mayroong mga lumabas
doon sa loob ng palasyo ng Malacanang. Eh siyempre, di ba, si Maharlika yan. At para siya magkaroon ng motivation. Sabi nga niya, nag-check muna siya. Bine-verify niya, binabalidate niya yung mga informasyon kung talagang may nangyayaring ganon. At siyempre, base rin doon sa kanyang mga paglilitanya at paghahayag doon sa kanyang live kagabi, talagang pinangalanan niya mismo yung kapatid ng Pangulo at itong direktor na si Daryl Yap na mayroong kinalaman doon sa napasakabay niyang mga litrato na kung saan ayon kay Maharlika na yung nagdedepict doon sa photo gallery ng kanyang cellphone ay itong si Lisa Marcos. Ngayon, ang katanungan naman ng taong bayan, papaano na yung mga naunang mga impormasyon na pinakawalan ni Maharlika na may kaugnayan kay Lisa Marcos. Yan na yun ang tanong. Paano na yung mga issue na sinasabing nakikipagtugtakan doon sa mga Guardia Civil? Yun na. Diba? Nakikipagtugtakan yung isang madam sa iba't ibang Guardia Civil. Kung Jemas, talagang pag sinabing iba't iba, isa, dalawa, tatlo, ang tatay mong kalbo. Grabe. Hay. Diba? Anong masasabi niyo mga kaibigan? Ayaw ko lang po ipakita talaga dahil sobrang nakakadiri. At para po mapatunayan nyo na hindi fake news itong binabalita ako ay nandyan po yan. Panoorin nyo po yung vlog ni Maui, Princess Maui, Maharlika, Yumi Santiago, yan po si Agent Morales. At marami pa pong iba ang nagbablog niyan. Kaya ang sinasabi ko po rito ay bilat ni Lisa nagkalat sa social media. Anong nang nangyari, madam? Pati isang bilat mo, ginapagmalaki mo nga para namang bilasa na kanyan. Sus, okay lang sana kung yan ay yung daing banadanggit, okay lang sana. Kaya siguro, ma-imagine mo pa, masarap yan sausaw-suka. Pero yung ganyang bilat mo na, sus Mario Joseph, siguro, hindi ko pa man naaamoy. Pero parang na-imagine ko na parang amoy marijuana na. Amoy tabako pa. Amoy Coca-Cola pa. Ay, Mario Joseph, Inday, Elisa, oy. Nga naman nga. Bakit? Gaano ba ang galit sa iyo nitong hipag mo si Amy Marcos? Bakit pati si Amy Marcos ginasiraan ka? Sa bagay, hindi naman paninira ito kay totoo. Pero, ang sa akin lang sana, bakit si Amy Marcos pa at saka si Daryl Yap mismo ang nag-send ng picture ng bilat mo dito kay Maharlika? Yan ang hindi ko maintindihan. Kaya kung mayroon kang dapat na sisihin, dapat mong kaldugin itong si Amy Marcos. Mahipag mo. Saka si Daryl Yap bala. Tinabuan na sila. Maganda-ganda sana kung ang pinadalang bilat yan ay yung may pula-pula man lang kulay. Ay kaso, sabi ko nga na para nang nilatigo na talong ang kulay. Pero wag ka. Nung makita sigurado nakita ni kanya, may nagsabi kasi sa akin na nakita ni Gadon.
Abaw, si Gadon daw galaway. Pure tigid kalaway. Nung makita raw ni Gadon, itong bilat ni Lisa bala, abaw, hindi para daw asong ulol na galaway. Si Gadon ay sus Mariosep. Ay sabagay, ang mukha naman ni Gadon yan, kahit nabilasa yan, walang uurungan niya si Gadon. Kaya tingnan mo, may tsura ni Gadon para ding kwan yan, para ding bilasa din yan. O, tingnan mo lang ilong niyan, parang gatroso na kalaki, hindi niya malagaan. Abaw, kag sino pa raw yung galaway nung makita ang mga picture bala sa social media, kadami raw na galaway pa. Yung mga galaway, yan si Gadon, isa na dyan. Yung broadcaster dyan na 15 years nga ginpalamo ni Pastor Kibuloy, aba, isa rin daw galaway. Abaw, pwede pala nga pag nasaan pa ni Gadon yung bilat ni Lisa, nga bilasa na. Ano ba naman to? Ulan delikadisa. Iya, kadiri talaga. Uy, sus, hindi ko nga may pakita sa inyo bala kay base kung may nagkakaon bala at pamahaw. Kaya sus Mariosep, murag kon bala, murag binaliktad na kwan bala. Ay ambot lang na kung ano bala. Sus, parang nabusalsal. Parang nabusalsal na kwan na cauliflower, tapos ang itim-itim na, nangingitim na, kulay talong na nga. Saka chuchok-chak pala itong mga Guardia Civil, sabi ni Agent Morales. Ay abaw, hindi ko makirin eh. Isa pa, pangalawang topic natin. Naglabasan na yung mga Team Alputira na talagang lahat pala itong mga Team Alputira, mga adik pala yan. Lumabas na rin, pinalabas na rin ni Kwan, pinalabas na rin ni Maharlika yung pagiging adik nito si Grace Ibuna. Itong si Grace Ibuna bala, ito yung ex ni Gabby Concepcion. Abaw, ito pala talaga, nung nandoon sila sa dahig pare-parehas, pati si Maharlika, abay, pinakita daw nila yung boto ni President Duterte. Tapos, pinagpiestahan din daw pala nila yung kwan, yung bilat ni Lisa. Aba, tawanan daw sila ng tawanan. Kasi yung pinagtatawanan daw nila, yung bilat ni Lisa na parang bang nabusalsal ng uso ni Pacquiao pagka nasusuntok bala sa kalaban, parang uso nabusalsal. Ay sos, himpala, diba? Yan yung mga Team Alputira, mga adik pala, mga yawa ni. Diba si Ulikba umamin na talagang nagasinghot siya sang nagasip-sip siya sang marijuana. Team Ibuna na yan. So marami pala sila, lahat pala ng mga Team Alputira, mga adik. Ngayon sinasabi ko sa inyo na kapag hindi kayo nag-unsubscribe sa mga yan, mamalasing kayo. Mas maganda na lang kayo dito mag-subscribe sa Brana Live Studio TV. Kay suswertihin pa kayo, gugwapo kayo, gaganda kayo, di ba? Tingnan mo, ewan ko kung nandito yung bala nga ginasabi ni Maharlika na si Grace Ibuna bala. Pagsingot ni Grace Ibuna, gusto mo ba Grace ilabas ko? O yan. Yan. Nag-warning? Ano sabi nag-warning? The price is right? Wow! Napakagawa ka na, pero gusto mo ba Grace Ibuna? Ilabas ko yung bangad na bangad ka sa Netherlands? Na sumisingot ka ng sumiitid ka ng weed? Marijuana Na yun. favorite din ni Libag? Paborit ni Ulikba na Joey. Gusto mo? I-message mo lang ako kung gusto mo. Okay. Bibigyan kita ng 24 hours. For sure nanonood ka. Bibigyan kita ng 24 hours kung mananatili ka dyan sa kabukang kajotahan ng Team Alputera. Gusto mo ba, Grace? Gusto mo ilabas ko din? Sige nga. Cook na cook talaga sila padaga. Imagine nyo, nagluto lang naman ako. Dahil gusto ko magpaka-social cooking 101. Tapos pinakalanan ka, Grace eh.
No. Si Grace Ibuna ay witness din. Pinakita ni Alfot ang private part ni PRRD. Yan. Ito na natin to. Patay kung patay. No. Team 420. Grace. At ikaw din ang nagsabi sa akin, Grace, na yung daughter-in-law mo, na hilaw, na si Dina Arroyo Tantoco, ay addictus benedictus. Totoo naman. Tama ka naman. Oh. Ako pa ba? Sabi mo sa akin, Gracia, Maharlika is Maharlika, ngayon, pinangalanan ka na mga yan, dinadrag na kita. Dinadrag niyo ako sa mga kasinungalingan niyo Darren, gusto mo, ilabas mo na ito lahat. I'm not ready for this, darling. Alam niyo yan, nagluluto lang tayo. Gusto ko lang sana magpa-cool-cool. May sampaan tayo. Stop daw muna. May right time, sabi niyo, Pamparbay na. I know, tuloy-tuloy, di ba? Sige, gusto mo ba ilabas ko? Oh. Tingnan nyo yan. Kaya, talagang pinagpistahan daw pala nila yung litrato ng ote ni President Duterte. At hindi lang nabanggit dyan, kasi nandun po, mahaba pa po yan pinutol ko na lang po. Pinagpistahan din nila yung bilat ni Lisa. At ang nag-send ng litrato ng bilat ni Lisa kay Maharlika ay itong si Daryl Yap at si Amy Marcos. So anong indikasyon, anong panito? Ano ang pwede nating isipin dito? Abay talagang hindi magkasundo ito, maghipag na ito. Isa pa na para malaman ninyo ang kataraidoran nitong si Amy Marcos. At hindi ko lang po na-record, pero nandyan po yan yung chat ni Amy Marcos na si Daryl Yap ang nag-send naman kay Maharlika, na yan pala ay kasabwat din pala yan dyan sa PI, yung People's Initiative, na kunwari ayaw niya kuno, pero kasabwat pa. So, kaya hindi natin malalaman dito na, aywan ko nga lang ba kung bakit, anyway, sige, diskarte na Inday Sara yan kung bakit hanggang ngayon hindi pa niya sinusumpa yung mga Marcos na yan. Pero maliwanag po, hindi po kailanman mabubura yung chat na yon. At nandoon po yung sa recorded po na nakalagay doon, Amy Marcos, doon sa chat niya kay Daryl, na ipinorward naman ni Daryl kay Maharlika. Kaya booking na booking ang kataraidoran nito. Anyway, kailangan pa ba talaga natin magtiwala din sa mga animal na ito? Hindi na po. Dahil ito, ang imaginin mo kung nakalusot pala yung PI na yan, initiative na yan. Mananatili si Bongbong Marcos hanggat gusto niya, hanggat sa hindi namamatay yan. Kagaya ng tatay niya, 20 years na namuno sa atin. At 20 years din na gutom ang mga Pilipino. Tapos ngayon mauulit na naman. Ngayon pa nga lang, 3 years pa lang siya. Napakarami na nating mga kababayan ang gutom na. How much more kung umabot pa ng 10 up to 20 years na naman yan. Wala na. Kaya yun po ang sinasabi ko, na wala na pong pag-asa ang ating mga kababayan o tayong mga kababayan, na kahit pa paano man lang ay umangat ang buhay nila. Hanggat wala pong presidente na kayang gumilit nitong mga politik, mga kawatang ito, wala po yan. Kailanman hindi mababago ang sistema ng ating bansa. Akala nyo ba, mga kaibigan,
ito, tapatan na tayo. Sinasadya talaga nila na marami yung mga kapuspalad nating mga kababayan o talagang yung tinatawag natin niya talagang hampas lupa nating mga kababayan. Sinasadya nila yan na hindi talaga paangatin ang buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, para pagdating ng eleksyon, magagamit nila itong mga taong ito. Iyan po ang totoo. Ganon po yan. So, mukhang mahaba na po tayo, pero ulitin ko lang po, nakakadiri. Yung bilat ni Lisa nagkalat na sa social media. Ngayon, ito po, di po ba kahapon linggo, tinuro ko po sa inyo kung paano magdasal na mayroong siyam na butil ng bigas at may tubig din po sa harapan ninyo habang nagdadasal kayo. Ay sinadya ko po yung hindi sabihin sa inyo kung pagkatapos ba noon anong gagawin doon sa bigas na yon at doon sa tubig na yon. Sinadya ako talaga hindi sabihin. Hanggat kako kung mayroong magko-comment. Ayan. Kasi kung wala nag-comment, ibig sabihin, baliwala na yon dahil nga unang-una, hindi interesado yung nakapanood noon. So since na may nag-comment kung paano raw yun after daw ng magdasal, ano raw ang gagawin doon sa siyam na butil na bigas at saka doon sa tubig. So, hindi ko naman po pwedeng ipagdamot dahil may nagtanong nga po. So, ang sagot po dyan ay ganito lang po yan. Halimbawa, kung ikaw lang yung nagdasal, pagkatapos mo magdasal, inumin mo lang yung tubig. Okay? Pero kung 5 yung pamilya mong nagdasal, kasama mo sa pagdarasal doon sa loob ng kwartong yon at 5 kayo, anak mo, asawa mo, apo mo, yung pong tubig na sa baso ay pakunin mo sila ng sarili-sarili ng baso at parte-partihin mo lang yung tubig na sa baso na yon. Yun lang. Para inumin din po nila. Ngayon doon naman po sa butil ng bigas kung ano po ang gagawin. Siyam po yun, di ba sinasabi ko? Sa tuwing magsasaing po, ay isalin nila sa inyong pagsaing yung isang butil ng bigas. Sa tuwing magsasaing, isama ang isang butil na bigas. Ganon. Basta pag nagsaing ka, hanggang sa maubos yung siyam na yon. Pero isa lang po ng isang butil na bigas ang isasama nyo doon sa pagsasaing. Ganon lang po. Hanggang sa maubos yun. Ayun. Talagang ayaw ko sanang ngakon yun. Talagang sinadya ko talagang hindi sabihin yun. Dahil na may nag-comment, ay di, hindi naman po tayo madamot para hindi ituro yun. Yun lamang po. At dahil po dyan, mararamdaman po ninyo yung gaan ng inyong buhay. Hindi man magaan, baka tuluyan na mabago ang buhay ninyo. So yun po. Ito po ang kagandahan ng tinatapos nyo yung video ko dahil sa bandang dulo may matututunan kayo. So hanggang dito na lamang po at ito po, naririnig nyo ang lakas po ng ulan dito sa akin, sa lugar ko. Napakalakas po yan, yung ulan. Hindi lang masyado dahil kulong nga itong office ko. Ayun po, dinig nyo na. So hanggang dito na lamang po at sa lahat po ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.